Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ho ang inyong lingkod, si Kuya Pilo Laharca. Magandang gabi. Andito kami ngayon dito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta po kayo at belated Happy Easter sa lahat. Kami ay natutuwa na lahat sa inyo na nakikinig dito. Salamat sa pagpapatuloy na pag-antabay kahit noong ating Easter Sunday. At ng ating pag-Holy Week na rendition, salamat din sa inyo. We thank you very much. Wow! Good evening sa lahat. Good evening to all of you who are listening right now. Ang sarap-sarap ng time na ito dahil alam kong malapit ng summer na, tsaka ang init na. Well, we thank you for being still there, okay? And so, salamat sa mga kaagapay natin, patuloy pa na nakikinig sa atin. I'd like to thank sila Mila Pascua, si Claire Mercado, Rene Bueno Cabulisan, Lordan Maulyon, Virgie Saclauso, Doms Gapez, Cynthia Salvador, Elvira Batuhan, Maribel Azul Nara, si Senen Vergel Villanueva, sila... Ayan, thank you very much sa inyong pagpapatuloy na pag-antabay sa amin at nakikinig din sa atin. Thank you din kila Cynthia Zabala Valencia, sila Guy Rafon. Hello, kamusta kayo? Si Josephine Uson, si Manay Christy Hopanda, Rene Cabulisan, si Philip Ko, Kuya Philip, hello. Ate Mila Pascua. At salamat sa lahat nakikinig. Pastor Roldan Domingo, kasama sa PACC. Hey, and I'd like to thank you for being part of the program that we had here sa pagpapatuloy na pagkaantabay dito. Kamusta? Kamusta? Ilahin na po ang mga upuan, ang mga kaibigan, katropa, kapitbahay, ayan, mga kasosyo sa negosyo. Ito na ang ating Heartline kung saan marami tayong tatalakayin tungkol sa buhay. At eto nga, meron akong special guest. Kitang-kita nyo naman ang ating special guest. Hindi na siya iba sa atin, ano? At siya talaga ay naging halos kasama na rin lagi dito sa ating programa bilang pastor siya ng Heaven of Praise Christian Church sa Santa Rosa, Laguna. At siya rin ay isang consultant sa HR. Meron siyang mga personal na private na practice sa pag-consultancy. At siya rin ay trained sa 700 Club, dating naging HR manager. At siya ay educational sector nasa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Nako, salamat sa mga taong kanyang natulungan sa J10, Jesus the Exalted Name, high school or elementary. Well, andyan na po, wala nang iba kundi ang ating Pastor Counselor, si Pastor Don Reyes. Hello, Pastor Don. Good evening. Hello po, Kuya Pilo. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at masugid na taga-subaybay at isang mapagpalang paggunita sa Pasko ng Pagkabuhay. Nawa po kayo po ay napagpalang lubos sa atin pong paggunita sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Nako, ang sarap-sarap naman noon na tayo ay nasa sa pag-asa ng pagkabuhay ng Panginoon Diyos. Wow! Ay, Pastor, baka may mga gusto kayong batiin. This is the time na yung mga taga-hangers nyo, taga-hangers nyo, ayan, batiin po natin sila. Ay, salamat po Kuya Pilo sa pagbibigay ng pagkataon. Una po, syempre sa akin pong buting may bahay, si Baby Reyes, na lagi pong kaagapay po natin at laging dumirinig sa aking mga nararamdaman. Ika nga, ano po. At syempre parami rin po ng parami yung pong mga nagiging ka-network po natin para maging taga-subaybay.
ang mga kapatiran po sa Event of Praise, lalong-lalo na po mga ating mga ushers sa pangunguna po ni Sister Luz Rimurin, ganun po na mag-asawang Nunez couple, sina Brother Dan at Sister Mureng. Sa akin na rin po mga kapatid, si Celi Montilla, si Dora de Guzman, at sa akin pong tita na si Cora Molina at sa lahat po ng aking mga pinsan dyan. Kasama rin po ang aking mga pinsan si James Cuevas. Magandang gabi sa iyo. At sa mga classmates ko po nung high school sa M2 mula po sa Arellano Public High School. Kumusta kayong lahat dyan? At sa atin din pong mga kasama po sa Asia Pacific Institute for International Studies. Mga ka-alumni ko po, magandang gabi po sa inyo. And hopefully, sa lahat din po ng ating mga magiging taga-subaybay ay maging pagpapala itong atin pong mga tatalakayin na pagtugon at pagtulong sa atin po mga tagapakinig. Salamat po Kuya Pilo sa pagkakataon. Absolutely. Salamat din po at kayo ay nadalaw sa amin dito. Nako, ang sarap makapag greet uli sa mga kasama natin sa high school. Ayan. Hello mga katropa. Hello Honey Doris. Kamusta ka na? Eto, andito tayo sa bahay. Anyway, thank you. At alam niyo, marami na mga kaagapay natin ang nagtatanong dito. Kaya eto, simulan na natin dahil sila ay may katanungan. At ang una nating listener ay patungkol sa kanyang career. Okay, Pastor Don? Apo. Here we go. Sabi niya, kapag nag-fail ang isang tao sa kanyang career many times, ano po ang may papayo nyo para bumangon mula dito and to avoid po na mag-dwell dito at bumaba ang self-esteem? Wow. Career failure. I'm sure, Pastor, dun sa pinagtuturuan nyo o dun sa lugar na hinahawakan yung school, I'm sure meron kayong mga career orientation, may mga programang ganun. Ano po ba yung mga common na sinasabi nila na failure sa career? Opo. Medyo concerning po itong naging tanong ng atin pong listener, Kuya Pilo, no? At talagang nakakabagabag nga naman na many times over, he experienced failing sa kanyang career. I know pinagandaan, pinag-aralan, at sumikapang mabuti itong kanyang mga ginagawa para magtagumpay, but seemingly parang lahat ay ending in failure. So medyo masakit talaga at nakaka-damage ng self-esteem. At the very onset ng inyo pong pagtutukoy sa kanyang kinakaharap, ay sumagi agad sa isipan ko yung karanasan ni Thomas Edison na many times over yung kanyang pag-iimbento sa incandescent bulb ay yung kanyang mga kasama, lagi siyang sinabihan na you have failed 1,000 over. Sabi niya, no, I did not fail a single time. I just found 1,000 times not to do it. How not to do it. Uy, nakaka-encourage, ha? Medyo maganda yung kanyang resiliency, no? At para sa kanya, yung kanyang passion, maybe it's not yet time, maybe I have missed something still, pero pinush through niya pa rin, and the rest is history. No, I know hindi lahat ng tao ay katulad ng resilience at mindset ni Thomas Edison. Pero gayon pa man ay pagsumikapan pa rin natin. Sa career development, ang mga importante naman na mga tinitingnan natin dyan ay yung unang-una, syempre, yung competencies, skills, tapos yung tinatawag natin na readiness, and yung ating passion. Yes. No? Malimit, Kuya Pilo, tinutukoy natin pagdating sa mga life coaching natin, finding your sweet spot. At itong sweet spot na to ay interconnection of 4 different aspects ng buhay natin. Ay, alam niyo po, yung tungkol sa career, kasi talaga nung ako'y unang nagtrabaho, so nung bagong graduate lang ako, gusto ko kagad magwagi. Gusto ko kagad yung madali ako ma-promote, o kaya yung, kasi may mga nababalitaan tayo na taas kagad ng sweldo, ng mga tao, nagsimula pa lang, parang gustong-gusto mo maging ganun. Pero hindi pala ganun. Hindi pala totoo na lahat ng iyong balak na mangyari, nangyayari agad-agad. Totoo naman po. Sinatsaga mo. At
sa paglaon ng panahon, kunwari, hindi ko na-achieve yung gusto kong ma-achieve, hindi naman tama yung sumama ang loob kasi minsan madali tayong mapikon no? Pero Mhm. natutunan ko na tsinatsaga yan, huwag ka masyadong mataas ang expectation kung bago ka lang dahil inaaral mo pa lang talaga, tinitraining ka pa natitrain ka pa, hindi ibig Tama sabihin po. na tapos na yung training, wala ka nang magaling ka na kaagad. Hindi na. Mhm. I think siguro baka ganito yung ating listener. Palagay niyo po. Posible po, Kuya Pilo, ano? At saka yung influence, syempre, yung mga peer pressures ba, yung iyong mga naging kabarkada, mga Mm. classmates, at colleagues, mga nagsisipamayagpag na sa kanilang mga tinatahak. Mm. Pero para sa'yo ay eto, no, parang nangangapa pa rin sa dilim, hindi mo Mm. mahanap-hanap yung mga blueprints na kung ano yung nilakaran nila, gagawin Oo. mo, and then you will end up with the same result. Although nakaka-inspire sila, pero sometimes kapag ang resulta ay kakaiba kumpara sa Oo. kanila, medyo nakaka-discourage ng lubos. So Oo. sa ganitong pagkakataon siguro, isa sa mga maipapayo natin ay to align yourself with what God wants. No? Yes. Mm. Malimit kasi nakikita natin at mga di ko rin naman maalis dahil may mga nag-emphasize talaga na mga nagtuturo din ng salita ng Panginoon, ang kanilang mga laging kinukuha ay mga successful individuals in the likes of Abraham, David, Joshua, na Mm. mga matatagumpay sa kanilang mga ginawa. Pero very rarely na binabanggit ang tungkol kay Jeremiah, not Oo. even once na nakagawa ng miracle, binugbog pa, nilaglag pa sa balon, at kaya nga siyang tinatawag na weeping prophet. No? Oo. Kaya kung tutuusin, makikita natin na si Jeremiah ay punong-puno ng pananangis. Kaya siguro yung Lamentations, no, Oo nga kanyang eh. naisulat. Mm. Wala kang makitang anything in so far as human standard and standpoint na makikita mong naging successful si Jeremiah. Ayan, si Jeremiah nga po. Yan. Ganon din Pinakamaraming. si Stephen, Kuya Pilo, no? Oo. Nag-preach. Si Peter, nung nag-preach, 3,000 yung nasave Mm. doon sa Acts chapter 2. Si Stephen, nung nag-preach, pinagbabato hanggang sa namatay. Oo nga. Kumbaga, matatawag ba natin itong successful sa kanilang mga ginawa? Mm. From the human standpoint, I could hardly see. Pero from God's perspective, ay significantly masasabi kong matagumpay sila. So Ayun. siguro dito Oo. sa ating listener, align yourself with what God wants and look through the lens ng kalooban ng Panginoon, ano ba talaga? Mm. Baka naman sa mga karir, posible lang naman, no, Kuya Pilo, ito pong aking pananaw, baka naman nagsusumikap ka ng nagsusumikap na magtagumpay sa kung anumang bagay, pero tinawag ka naman pala ng Panginoon sa pagmimisyon, baka Mm. tinatakbuhan mo yung tawag sa iyo ng Panginoon. Ah, Pakiramdam ko lang naman yon at isa sa mga bagay na pwedeng i-consider. Baka may Pwede. tinatakbuhan kang tawag ng Panginoon, Opo. katulad ni Yan. Jonah. Bumalik ka muna. Baka yun naman ang doon ka bibigyan ni Lord ng magandang daloy at Mm. doon mo makita kung ano talaga ang purpose ni Lord para sa Mm. iyo. Kung sa So, bagay, Pastor, hindi naman natin sigurado lahat. Hindi mo alam kung talagang magtatagumpay ka dito o doon. O minsan, hindi naman yung tagumpay ang batayan. Ang batayan, kung nagagawa mo yung talagang nasa puso mo. Kay malaki, tama kay po. maliit ang iyong kinikita, o kay matagumpay ka sa mata ng iba, o matagumpay ka sa mata ng sarili mo. Parang minsan kung ano yung nasa puso mo talaga. Siguro kailangan siya sa atin yung puso talaga, para Opo. malaman. Kasi hindi batayan yung success sa career Minsan failure nga ka rin. Sabi nyo nga, okay, kay Jeremiah, si Prophet Jeremiah na talaga maraming failure. Pero yun yung landas na kanyang tinahak at dinaan. Maraming mga bagay. Ako, ang dami-dami nating may insight tungkol dyan, Pastor Don, Pero meron Opo. tayong isa pang question tungkol sa career din. At ang sabi ng ating listener ay ito naman yung sitwasyon. Siya ay meron siyang good paying job, sabi niya. I have a good paying job. 14 years na po ako dito. Ba, mahaba-haba na to Siguro sasabihin ko successful na to. Pero lately, hindi na po ako happy and at peace. Kailan po natin masasabing okay na to resign? Ano ba yan? Siguro yung ibang tao isipin, uy, successful ka na, 14 years ka na dyan. Mhm.
Ibig sabihin, maganda naman yung bayad sa'yo. Abi, ano ba? Aalis ka pa? Talaga siguro, mga ganun Opo. maiisip na iba, no? Ano kaya may papayo natin dito sa ating listener? Ito parang in contrast po Kuya Pilo sa nauna, no? Yung Oo, isa, laki. nagsusumikap, parang pakiramdam niya walang nangyayari. Eto naman, nandyan na, marami nang nangyari, pero pakiramdam niya, Ayaw na hindi pa magsumikap. siya masaya. Oo. Parang Ano? hindi na siya masaya at Oo. wala na siyang kapayapaan. So para sa kanya, Mm. kung ito ang tagumpay, parang hindi ko feel, hindi niya tanggap, no? Ah, So ganun pa man, ito po ay common experiences ng ilan sa mga ah, nakakaranas na ng mga oo. tagumpay sa buhay at malimit nating naririnig yung hindi na masaya Mm. at wala ng kapayapaan. Opo. Wala naman pong nagpipigil, no? To be honest, walang nagpipigil kung kailan kayo magre-resign for so long as mayroon kayong mapupuntahan agad na trabaho at kailangan yung kumita at marketable pa naman ang inyong sarili, Yeah. or if you think you can put up a business of your own, walang pumipigil. Wala po tayong definite guidelines depending upon syempre sa Mm. priority, depending upon the circumstances na dapat nating mga i-consider. Kung may mga Yes. umaasa po sa inyo, tiyakin na at least 6 months ng kanilang pangangailangan, kung merong maasa sa inyo, 6 months ng pangangailangan, Mm. tustusin, ay maitabi muna bago At least. kayo magre-resign. Mm. Pero kumbaga wala naman pong kung may naipon na kayo, okay lang naman mag-resign, or kung talagang sinasabi na sa inyo ng Panginoon sa puso nyo, kinakailangan nyo ng umalis, umalis. Isa lang po ang para po sa akin personal, no? If it is taking toll on your mental wellness, no, kapag kayo po hindi na napapagtulog sa gabi, di na kayo makakain, talagang Mm. toxic na, marami na kayong karamdamang natatanggap at marami ng mga nararamdaman sa katawan na tingin nyo bawat araw magdadagdag ng karamdaman o magpapalala ng inyong Ako, dinadala, yung mga then I would say, kayu-rayuma. opo, consult a mental wellness expert para po sa Mm. bagay na yan, at kung ano pong sabihin nila. Kung sabihin po nila, you need to take a break, you need to leave your job, then do it. Na Mm. po. Baka So nga, para po sa inyong kapakanan. baka nga na-stress na siya, no? Sobrang Opo. nakakapagod na yata, kaya syempre kailangan din magpahinga, no? Hindi naman, siguro naman mas madidiscover mo ito kapag ikaw ay nakapahinga talaga, nakaluwag na, malalaman mo kung gusto mo pa o tutuloy o hindi. Somehow, Mhm. Pastor Don, I think dapat bilangin niya rin yung advantages ng current situation niya dahil mahirap din walang trabaho kung sakaling. Tama po, Kuya Pilo. Oo. Although sabi niyo nga dapat may 6 na buwan na handa na kung sakaling wala siyang kung sakaling wala kayong trabaho, kaya niyo ng 6 na buwan na sapat para sa mga At kailangan. least po yun, Kuya Pilo, at the At very least, least. at least Opo. yan. Ay, good. Very good. Ngayon, parang patungkol sa karir ang tagumpay yata hindi yung kung ano yung sinasabi o yung magkano kinikita nyo, I think ang tagumpay is mostly tingin ko dito, nasa puso ano. Hindi Totoo po, Kuya napatayan yung Pilo. labas no. Alignment with what God wants. What God wants. Opo. Ayan. Ay, Then totoo. from the human standpoint naman po, yung sinasabi natin kanina, no, na ang mga laging ibinibigay ng mga life coaches, yung sweet spot, finding your sweet spot. Ayun. So Sweet yung pong spot. intersection of four different aspects ng ating buhay. Una po, just to give you a glimpse, Yeah. what you are good at. Ano ba Correct. yung mga magagaling ka, mahuhusay ka, talagang you excel in doing that. Lista Mm-mm. nyo po lahat yon. Pangalawa, pag nalista nyo po lahat yon, sa mga parallel noon sa kasunod, kumbaga meron kayong Mm-mm. kapirasong papel, hatiin nyo sa apat. Doon Ah, sa unang portion, lagay nyo what you are good at, things that you are good at. Mga yes. mahuhusay talaga kayo dito. Pangalawa, what you are happy doing. Ano yung Ano masaya ba ka? yung mga ginagawa nyo na masaya kayo? Doon sa listahan, lagay nyo po lahat. Ito nagpapasaya sa inyo na kahit hindi kayo bayaran, gagawin nyo pa din yon. Lagay nyo Ayan. po. O Then yan. pangatlo, Mm-mm. ano po yung nagdadala sa inyo ng pagkakakitaan? Ayan. What What you can brings earn.
the bread home, no? What brings the bacon, no? Mm. So lagay niyo po doon, ano po ba yung mga pag sa market scan nyo, ano ba yung mga trabaho na tingin nyo mga nagdadala talaga ng mga kaperahan? Mm. At sa pang-apat na inilalagay natin ay what contributes to the society? Ano ba Ayan. yung tingin nyo na nakakatulong at nakapagdadagdag ng value sa Mm. ibang tao? O, ayan. So Maganda kapag yan. nakagawa po natin yung apat na yan, mapili natin at lahat ng pumunta doon sa gitnang circle pag nag-intersect siya, lahat ng mga magkakatulad, magkakapareho, sa Mm. mga magaling kayo, sa mga happy kayo na ginagawa, may pera, at Yan. nakakatulong ng lubos sa adding value. Ang tawag po namin dyan ay sweet spot. Ayun. Bihira po yan. No? So yan po yung para Amen. sa iba ay success. Yeah. No? Kailangan From the sama-sama human yung standpoint. apat, ano? Kailangan Opo. tugma-tugma, no? Kasi kunwari, kung masaya ka mag-drugs, hindi naman tama yun. Kasi di rin naman nakakatulong sa'yo, di rin Sa lipunan, hindi opo. Ayun. So, piliin nyo, ha? Baka mamaya nagsasaya kayo, eh. Yung pala yung pagsasaya nyo, eh, nakakasama pa. Ay, nako, wag naman. Opo. At labag sa kalooban ng Panginoon, nakapipinsala sa iba. Ayan, ang Panginoon ang talagang pangunahin nating batayan talaga dyan. Alam nyo, Opo. maganda to eh. At talagang minsan sa career, magaling ka din dapat sa pagre-relate sa kapwa mo. At hindi lang trabaho, hindi lang skill, kundi yung relationship din. Kaya yung susunod nating listener ay may problema, relationship to ha. Relationship ang kanyang problema. So, pakinggan natin. Ito sabi niya. 8 months na po akong in a relationship. Then we part ways. Oh, wala pang 1 taon pala, 8 months lang, ano? Then we part ways dahil nalaman kong may asawa pala siya. Nako! Eh, explanation niya na hindi naman na sila okay na asawa niya and nagsasama na lang dahil sa anak nila. Hindi ko po talaga alam before na may asawa siya dahil na-destino lang po siya dito sa Maynila. Ang sakit-sakit po. Di ko po alam kung paano makakabangon. Please help. Ouch! Oy, nako. Mga kaibigan, mga kaagapay, mga katropa, katoto, mga kapitbahay, wag. Tibayan ang loob, tibayan ang loob. Pastor Don, sige gaw. Anong may papayo Opo. natin dito? Nako, nako, nako. Kuha po muna kayo ng isang basong tubig na may inom para lumagok-lagok at pulsuhan ang mga sarili. Baka naman po bumibilis ang tibok ng inyo pong mga pulso dahil Mga kaibigan, baka ikaw to dahil alam ko hindi lang isang tao may ganito problema. totoo Marami naman. kayo diyan na maaaring ganito Similar nararanasan situation. nyo. Mahirap talagang tawag dito, kalabanin ang damdamin. Pero Mhm. kailangan nating gawan ng paraan. Kaya heto si Pastor Don. Pastor Don, sige nga Opo. po. Ano bang gagawin? Buti naman nalaman Ah, niya na may asawa, eh, ano? Opo, at saka napakaganda po Kuya Pilo na marinig sa isang banda Mm-mm. na they parted ways na po. Ayan, good. Isa pong magandang marinig yon. Bagamat nakalulungkot dahil kayo po'y nasaktan, pero sa bahagi po namin bilang mga tagapaglingkod sa kaharian ng Panginoon, Mm-mm. ay masaya po kaming mapakinggan na pinili niyo po na makipaghiwalay kasi may Mm. asawa po yung tao. Ano po? Amen. So, yun po yung para sa amin, ano? Hindi po namin inaalis na makibahagi at pakinggan ang inyong nararamdaman na kayo po'y Oo. nasaktan. Ano po? Yeah. So, sa ganito pong aspeto, ang inyo pong katanungan, kung akin pong natatandaan ay paano po makababangon? Paano makabangon? Siguro kasi, yung mga ganitong sitwasyon, siguro mahal na mahal niya talaga yung tao. Eh kasi naman, yung tao nagsinungaling eh. Hindi sinabing meron siya asawa, tapos nalaman na lang niya later. Ano ba yung, kasi sa kadalasan sa mga Pilipino lalo na, hulog ang loob sa isang taong mahal niya. Talagang hulog, as in, buong-buong tiwala, buong-buong asa. Kaya meron tayong Mhm. kultura ng paasa, no? Kasi maraming madaling umasa, madaling tawag dito, pa-fall kung tawagin. Maraming Mhm. na-fall. Ayan. Paano nga ba bumangon sa pagiging fallen? Na-fall na ako Opo. at na-fallen. Ayan. I think siguro consider natin yung mga taong andun yung damdamin, nahatak na talaga at
parang siguro ang naiisip nila, wala nang ibang kapantay tong taong ito, wala nang ibang mas higit sa kanya, kaya hindi makabaho. Kung sino pa yung, merong kanta, no? Kung sino pa yung marunong magmahal ay siya yung laging naiiwan at di Opo. mahalaman ang dahilan. Yun. Ano po? Ah, dito po Kuya Pilo, I would assume lang po na babae po yung ating Yes. listener, no po. Mm-mm. Bagamat wala po tayong mga pantukoy kung siya ay lalaki o babae kasi nangyayari Oo. din man po yan kahit sa lalaki. Kahit sa lalaki, oo. Posible po yung lalaki nagmahal, yung babae ang minsan kasi parang ang frame of mind katulad ko po, naisip ko kagad, baka babae ito. Pero sa Mm-mm. kabilang banda, nangyayari din po yan sa mga lalaki. No, may mga babae na parang ganyan din May asawa na na. hindi nagsabi na may asawa pala dahil di na masaya sa asawa, para nananatili na lang para din sa anak. So yung mga tipong ganon. Oo. Kaya po both ways at ganun pa man po ang atin pong Pwedeng mangyari kahit kanino po. opo, Oo. nulit po natin ang amin pong pananaw bilang mga naniniwala sa kalooban ng Panginoon ay yung pong hakbang nyo na kayo ay nag-part ways. Isa po yun para sa akin bilang counselor. Isa yan sa pamamaraan ng simula ng inyong pagbangon. Kung ang Mm. tinutukoy nyo po ay paano makabangon mula po dito. So Yeah. para po sa akin, malaking bagay na para sa pagpapasimulang ginawa nyo ng pagbangon, you may not be aware of it, but from my point of view as a counselor, ay isang malaking bagay na yon na ginawa nyo para makabangon. Yung Mm-mm. kayo ay magdesisyon na makipaghiwalay. Oo, Na po. good yan. So yan yung Pangalawa, ating pagbangon. opo, kung iniisip nyo po na kayo nasaktan, napakasakit, imagine niyo na lang po, kung kayo po'y nasaktan, 8 months pa lang kayo, yung pong kanyang asawa na pagkatagal-tagal at meron na silang anak, ano po Mm. ang sakit na nararamdaman ng asawa sa palagay niya? Nako. Kaya niyo po bang matutumbasan po ba yung sakit ng asawang sinabihan na sa inyong harapan sinabi na, ay, hindi ko naman na mahal ang asawa ko. Aray. Nagsasama na lang kami para sa anak. Ay, nako, ang Imagine dami. niyo po yung sakit nun. Kung iniintindi niyo po yung sakit na naramdaman niyo para kumbaga, na nagdulot ng Mm. pagkakalugmok sa inyo, parang hirap na hirap kayo makabangon. Consider nyo naman po at imagine nyo yung sakit na naidulot nun sa Asawa. kanyang Nako. mas lalong di hamak, baka hindi lang po dobling sakit na po. Mm. So tingin ko po dapat i-consider nyo po yon para makatulong din sa inyo paano makabangon at wag lang mag-concentrate sa inyong nararamdaman, bakit po kayo nasaktan. Oo. Batid po namin yan at pinakikinggan po namin ang inyong nararamdaman. Ngunit nais din po naming ilagay sa mesa sa inyo pong harapan Mm. yung pong sakit na dulot nun sa kanyang tunay na asawa. Ayan, totoo. Nako, Pastor Don. Masakit talaga. Yung asawa ay talagang maawa naman po kayo do sa asawa, ano? Dahil hindi naman kailangan mag-meet na naman ng relasyon ninyo. Naku, wag naman po. Kailangan Opo. naman pigil na. I mean, paano ba? Siguro ang isang tanong dito ng ating listener paano ba yung hindi na masaktan? Paano ba matanggap yung katotohanan na talagang wala na, talagang hindi na dapat? Ayun. Opo. Para po sa akin, Kuya Pilo, wala pong relasyon na papasukin na hindi masasaktan. Lagi pong kaakibat ng pagmamahal ay ang handa po tayong masaktan. Mm, Po, hindi po sa kung ano pa man, halimbawa po, yes. magkakaroon ng iba, kahit na po sa simpleng mga bagay. Talaga pong kaakibat ng pagmamahal, yung pong minsan hindi tayo naintindihan, hindi tayo pinakinggan, meron tayong sinabi, hindi inintindi. Yun lang po, masakit na po yun eh. Merong oras ng tagpo, hindi po tayo nasipot sa tamang oras, masakit na po yun. Oo. Bakit po? Kasi po, nagmamahal po tayo, no? Pero ito Kabahagi yung po hindi ng natin pagmamahal. pero ito yung hindi niya dapat mahalin na mag-iisip siya ng mga magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa. Tama po, Kuya Pilo. Pwede naman sigurong magmahal na kaya mo mag-move on. Itong next listener natin,
merong kakayahan na mag-move on. Pero medyo may problema pa rin. Kaya tulungan din natin. Ito yung sabi naman ng ating next Opo. listener. Related din dito eh. Sabi Mhm. niya, mula po ako sa broken relationship last 2 years ago. Naka-move on naman na po ako. Sana ma-share niya, no? Kung ano yung sikreto Mhm. niya para makamove on. Normal lang po ba na makaramdam paminsan-minsan ng galit towards him? Lalo kapag naririnig kong may naikukwento pa siya about sa breakup namin or kapag naalala ko na kung gano'n niya ako sinaktan, how he hurted me. Naku, eto ibig sabihin, naka-move on na siya. Palagay ko, good news to dun sa ating listener kanina na pwedeng mag-move on. Kaya lang, paminsan-minsan yung galit na bumabalik. Kaya hindi ka makabangon kasi bumabalik yung galit. Paano bang gagawin sa mga ganun? Pagka naalala na naman. Ang ganda po nun kasamang tanong, normal lang po ba? Normal po kayo. Normal. Normal po yung magalit. Na po, normal po yan. Na kayo po ay nagngingit-ngit pagka may mga naririnig kayo. Ang tanong po doon, paano nyo i-handle? Kasi normal pong maramdaman yan. Tao po tayo, nakararamdam po tayo. Kahit nga po hindi yun ang pagkakataon na nangyayari, Mm-mm. eh darating at darating po sa atin na may mga nakapagpapainis sa atin. Oo. Marami pong mga factors, no, na pwede pong makapagdulot sa atin ng pagkainis, pagkagalit. At yan nga po sa inyong sitwasyon tungkol sa inyong naging relationship. Mm-mm. Lalo't pagka yung mga kiss and tell na mga sinasabi nga, no? Tapos yung bang sasabihin yung mga kasiraan natin, yung mga hindi nagustuhang ugali natin, nakapag-ngit-ngit naman po talaga yon. At kung yun ang Mm-mm. gagawing dahilan, kaya kami naghiwalay niyan dahil ganito kasi ugali niyan, ganyan-ganyan. Oo, So, yung chinichismis pa, no? opo, Negatibo pa, mga, parang wala siyang kasalanan sa lahat ng yun. opo. So nakakagalit po talaga yun kahit na naka-move on na kayo. Kaya normal Oo. po yun. Ang tanong, paano nyo po hinahandle yun pong Mm-mm. ganong bagay? Oo nga, Kayo po paano ba nga ba? ay, opo, gaganti po ba kayo? Kayo po ba ay maghuhuramentado sa kanyang harapan? Mm-mm. Ano bang mga hakbang ang gagawin nyo para makasakit sa kanya? Normal po yung masaktan, pero dapat piliin po natin kung ano ang tama Mm. para sa atin. Palagay ko, Pastor Don, meron pang kagustuhang gumante. Gusto pang gumante, hindi pa nakakaano eh, hindi pa nakakatawag dito, hindi pa nakaka-even, yung pang, hindi pa ako nakakabawi ha. So, kailangan makabawi. May ganung ngit-ngit siguro, no? Opo. Alam niyo po, ang dapat niyo pong gawin dyan para po sa akin, ito po ang tip ko lang po sa inyo, sweet revenge. Ano po yung sweet revenge? Well, unang-una, syempre, paubaya natin Curious sa, ako dyan. opo. Ano yung sweet Unang-una, revenge? syempre, paubaya po natin sa Panginoon. Ano? Yan. Ang mga bagay-bagay, kahit na po tayo naiinis, at isa pa pong magandang bagay dito sa sweet revenge, eh, pag-usahin nyo yung sarili nyo, lahat ng mga naririnig nyo na mga hindi magaganda na sinasabi, Mm-mm. sikapin ninyo, baka naman may mga bahagi doon na katotohanan, baguhin ninyo, mas mag-concentrate kayo in improving yourself, Mm-mm. and presenting yourself as a person approved by the Almighty God, your Creator. Para po sa akin, that is sweet revenge. Ano po? Okay. Na napahusay nyo po yung inyong sarili, napaganda nyo, nakalinga Oo. nyo, naalagaan nyo, at naiparating, kumbaga makararating doon sa ibang tao na, oh, ba't mas umuunlad ang buhay niya, mas umaasenso, mas gumaganda. Para yatang kung lalaki ka, mas papugiin mo yung sarili mo. Kung babae ka, mas pagandahin mo yung sarili mo. Yung ba mga stunning, yung mga tipong ganon na Mm. all eyes on you, sweet revenge po ang tawag ko doon. Okay. Ibig sabihin, kung ang pinakamagandang ganti talaga, ang pinakang magandang tawag dito, pagbawi, ay yung makita ng taong gumawa ng pangit sa iyo. Makita na umunlad ka at gumanda ka. Walang epekto yung kanyang mga ginawang mali o Tama po, pangit. Kuya Pilo. Tama po, nakuha nyo. Walang Opo. epekto at ikaw mas umunlad pa, naging mas maayos ka pa kaysa sa kanya. At kung sakali Magngit-ngit siya mang ng magngit-ngit, problema niya yon. at kung sakali mang nagkakalat siya ng kasi nangalingan, alam ng lahat na ikaw yung nasa tamang estado, ikaw yung nasa right line, nasa right side dahil ikaw yung mas maayos, ikaw yung
hindi naman ikaw yung nagwawala kapag naririnig tungkol doon. Imbes siya yung magwawala, siya yung lalo magkukumahog na gumawa ng kasinungalingan niya dahil hindi na Tama siya po, Kuya secure. Pino. Siya na yung nai-insecure. O yun, naku. Laking bagay ito. Naku, siguro sa lahat ng mga nabo-broken heart yan, huwag kayo may insecure. Opo, sweet revenge po. Oo, Gamitin niyo po ang sweet revenge. Oo, sabi nga nila, hindi naman kailangan maapektuhan yung kabutihan mo doon sa mga masamang ginawa ng ibang tao. Kailangan hindi mabago yung mabuting pagkatao mo. Andun pa rin. Tama po. At talagang andun yung tagumpay dahil ibig sabihin, higit kayo kaysa doon sa mga problema o doon sa kung sino mang gumawa ng masama sa inyo. Tama po, Kuya Pilo. Naalala ko po yung sinabi ni Lord, no? A good man out of his good heart brings out good things. Yes, good things. Nako, siguro yayaman ka na, no? O kaya siguro magkakaroon ka ng mas mainam na pananaw sa buhay kumpara doon sa mga taong nagsisinungaling o kaya chinichismis ka. Don't worry about it at hindi dapat taglayin sa buhay. Opo, masakit man po at nakakagalit. Pero yun nga po yung sinabi ni Kuya Pilo, na pagsumikapan po natin. It's not that we have not been hurt. It's not that it's not irritating us. It is. Pero mas pinipili po natin na sa kabila ng ating pagingit-ngit, pagkagalit, kung papatol po tayo, always remember, a good person brings out good things out of his good heart. Amen. Ayan. Nako, makikita nyo, yung mga taong gumagawa ng masama, sa bandang huli, tuwing bago sila matulog sa gabi, syempre, nuusig din sila ng kanilang utak. Sinasabi din nila sa sarili nila, marami din silang pagkukulang. Kaya lang, hindi nila ina-admit. Pero kapag ikaw ay naging matagumpay ka doon, ayos ka. And ang Panginoon ay binibilang yan. Kung paano ang trato natin sa ating kapwa, ganun din ang pagtrato. Kung sa paanong panukat tayo gumawa sa ating kapwa, siya rin yung panukat na gagawin na sa atin. Ako, praise God dyan. Pastor Don, ako dami pa natin tatalakayin. Pero magbe-break po muna tayo sa ating Heartline at babalik kami. Don't go away. We will be right back dito sa Heartline Friday night. Stay tuned po. Dear BFF, o pwede namang best friends forever, o di kaya na may bestie. Ano man na maging tawag mo sa akin, ilayo ka man ng daigdig sa piling ko, tandaan mong hindi ako makakalimot sa mga alaalang sabay nating inipon na kailan may hindi ko itatapon. Nandito lang ako, naghihintay at patuloy na dadamay sa'yo. Mahal kong kaibigan, di ko man mabilang ang distansya mo sa akin, alalahanin mong hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Hindi ko man madalas sambitin, ngunit mahal kita at patuloy kitang mamahalin. Beshi! Totoo ba yung shinare mo sa Facebook? Yung mga batang lumalangoy sa ilog para makapasok sa school? Naku, oo Beshi, totoo yun. Galing ako doon for work last week. Kawawa sila pero alam mo bang nakakabilib kasi kahit na malaki ang hadlang, tuloy pa rin sila sa pag-aaral. Alam mo ba yun? Nako, Beshi, ang daming na-touch sa post mo, oh. Ang dami ng likes saka share. Oo nga, Beshi eh. Kaso ano naman ngayon kung viral, 'di ba? Gusto ko naman sana talagang matulungan din sila. Alam mo, Beshi, may naisip ako. Bakit hindi tayo mag-fundraising tapos yung maiipon natin, ibigay din natin dun sa community nung mga bata para ipambili nila ng bangka? Uy, good idea yan, Beshi. Well, para pag nakabili na sila ng bangka, hindi na nila kailangan lumangoy para makapasok sa school. O sige, magpo-post ako sa Facebook fundraising na ito. Uy, Beshi, ang dami na nag-pledge sa fundraising natin. Next week, pupunta ulit ako doon sa community para i-turn over ito sa kanilang barangay captain. Good job, Beshi! Sana matuwa ang mga batang matutulungan natin sa mga bagong bangka na mabibili niya. High five! Ibahagi ang iyong pagpapala at maging pagpapala na rin para sa iba. Ito ang hinihingi sa atin ng Panginoon.
ang sabi niya sa Biblia sa Mika 6, talata 8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po mga kagapay sa pagpapatuloy po natin dito sa Heartline Friday Night Edition. Tuloy-tuloy tayo at salamat sa inyo na nakikinig. Patuloy tayong magbibigay ng mga insights at mga tugon sa mga tanong. Pero kung sakaling kailangan niyo po ng libreng counseling, mayroon pong 2 libreng counseling available sa Philippine Association for Christian Counselors. Ito po yung organisasyon na mga professional counselors sa Christians at nais namin makatulong sa inyo. Kasama ka doon, Pastor Don, ano? Ako din, kasama Yes po. doon. Yan, punta lang po kayo sa philac.org, sa philacc.org. Yan yung sa internet, online, philacc.org. At then magkakaroon kayo ng online na schedules na appointment bibigay sa inyo. May survey kayong sasagutin and then antayin nyo po yung pag-email sa inyo ng appointment ninyo, ano? Doon sa philac.org. At para sa inyo na nakikinig ngayon, iniimbitahan namin ang lahat ng mga Christian counselors na bumisita kayo sa ating website at patuloy pong ma-update kung anong mga pangangailangan ng mga counselors natin, ng mga Christians. At patuloy din maka-join kayo sa ating mga webinars and seminars doon. Okay? So thank you very much for all this that we have. Nako, Pastor Don, I'm so glad na meron pa tayong mga tanong, pero baka may gusto pa kayong pahabol na batay po. Ayan, so salamat po Kuya Pilo sa pagkakataon at dagdag ko na rin po sa mga babatiin, mga kapatiran po na nasa iba't ibang panig ng daigdig, katulad po dyan po sa United Kingdom, sina Deo at Maricar Chanco, at sa US naman po sina Ben at Jing Riera, at ganoon na rin po sa ating mga kapatiran na nasa Australia, kina Brother Bell at Sister Annie Burgos, at sa Canada naman po kina Jean at kay Erich Abuda, Mauricio. So magandang mapagpalang araw po sa inyo at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon kahit na kayo na po nasa ibang bansa. Yan, naku, thank you very much. Maski sa mga kaibigan natin dyan sa Tokyo Baptist Church sa Japan. Ate Ging, Kuya Ferdy, Katabay, kamusta kayo dyan? Kasama si Malen and Karen Damian. And lahat ng mamaten po dyan sa Tokyo Baptist Church. Also, mga kaibigan natin sa Canada. Hello, Ate Caroline Lamoste.
Hello mga Mabitakenyos dyan sa Alberta, si Ate Beth, si Ate Ellie, si Ate salamat sa inyo mga kapatid natin, mga kapinsan-pinsan dyan. Si Ate Mary, si Ate Krisa, naku, Ate Cynthia, thank you very much. Naku, salamat sa inyo. And we are so glad that you're constantly in support. Salamat sa inyong lahat. Well, Pastor Don, eto Opo. tayo. Meron tayong mga katanungan tungkol naman ito sa mga mag-asawa dyan. Okay, eto. Eto ang tanong ng ating listener. I'm 38 years old, female, babae. Almost 10 years na kaming kasal ng husband ko and dalawa na ang anak namin ngayon. Nagkaroon kami ng konting pag-uusap nakaraan and nabanggit niyang una, mahal ko ang sarili ko. Pangalawa, yung mga bata. And pangatlo, ka naman. Nasaktan ako sa sinabi niya. Nanahimik na lang ako. Kasi kung ako tatanungin, siya una, pangalawa mga bata, pangatlo ay sarili ko. For your information lang po, hindi po kami madalas magkakausap. Lahat naman ng pera niya, diretso sa akin. Never naman siya ng babae. Hindi rin siya nagkaroon ng fling o kahit sa chat. Tama po ba yung na hindi na niya ako priority as wife and mas mahal niya sarili niya? Kaya po siguro parang wala siyang gana sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? Uy, parang malalim-lalim na pag-uusap to ng mag-asawa. Ang issue, sino ba talaga dapat nauuna sa relationship? Yung sarili, yung asawa, yung anak? Ano ba talaga? Nagkakalito-lito na mga tao. Nako, Pastor Don, liwanagin nga natin to. Ayan. So Kuya Pilo, dagdag ko na rin po muna yung mga taga J10 po natin, ang ating po mga principal pala, baka po Yan. magtampo. Mga principal po natin, si Miss Nora sa high school, si Miss Adele sa elementary, ang ating pong founding president, si Pastor Roel Kapugan, at ang ating naman pong director, si Ma'am Lizelle Kapugan, at ang CEO po ng school, si Sir Johan Kapugan. At ang kasama po natin sa guidance, katuwang po natin si Sir Ariel Kapugan. So yan po, at mga taga JTNites, maganda at mga yung pong ating facilitators at gumaganap ng tungkulin sa pagdatrain po natin sa Student Leadership Sodality. Mapagpalang gabi po sa inyo. Salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig sa gabing ito. So Amen. tungo po tayo dyan po sa katanungan, yung pong binanggit na ano po ba yung priority? Sino po ba ang tamang nauuna? Yan. Nabanggit niyo po konting pag-uusap. Pero parang ito pong konti na ito ay naging mabigat na pag-uusap at naging burden sa inyo. Nakalulungkot pong isipin na bihira po kayong mag-usap, mag-asawa. So hindi ko po alam kung ano po sa point of reference nyo yung konting pag-uusap. Baka po nakokontian kayo dahil lagi kayong nasa bahay, marami kayong mga ginagawa, tapos ang husband nyo naman po nag-work, maraming mga kinakausap. Para sa husband nyo, nakakota na siya ng kanyang mga pag-uusap. Tapos pagdating sa bahay, kayo kulang na kulang pa kasi wala kayong nakakausap. You are expecting na magsasalita sa inyo yung asawa nyo. Kota na pala siya. Parang nabanggit niya rin na parang wala na daw gana sa kanya. Naku, hindi yata magandang sitwasyon yun. Muli po, gusto po namin iklaro lang na yung pong salitang kung gaano po yung gana. Posible po kasi na yung pinanggagalingan ng husband nyo, we're not quite so sure about it. Siguro po, mas maganda kung i-voice out niya din at malaman din naman namin kung ano po ba yung mga natutukoy nyo na wala siyang gana, baka meron naman po siyang pinanggagalingan. Ngayon, tukuyin po muna natin yung... Opo, Kuya Pilaw. Minsan napapagod din naman dahil lalo, ayan, may mga anak, dalawa, marami mini-maintain. Kailangan kayod talaga ang asawa natin sa pagtatrabaho para mahirap magpalaki ng dalawang anak at may mga bayarin. So siguro nakakapagod din. Baka napagod lang. Opo. At kung ang tinutukoy niyo naman po in particular na walang gana, baka po sa sexual life, banggitin na po natin yan. At pasintabi po sa mga medyo minor pang edad, pero ito po ay
para sa kapakanan po ng atin pong tagapagtanong, Oo. baka po posibleng meron pong medical condition ang inyong husband na hindi nyo alam, or possible hindi pa rin siya aware Oo. sa kanyang pangatawan. Kasi nangyayari po yan sa mga lalaki, yung pong mga medical conditions na kung tawagin po ay erectile dysfunction. No? Yeah. May mga nangyayari pong ganyan na brought about by stress and some other medical conditions. So may mga ganyan pong pangyayari, baka po yun yung tinutukoy nyo. At gusto ko na lang pong ipagbigay alam sa inyo na meron pong ganong mga klase ng mga medical conditions. So baka po kinakailangan makapagpa-check up, baka ang husband nyo ay hindi aware, o kung aware man siya, ayaw niyang sabihin sa inyo yung kanyang kondisyon, baka ginagawa niya ng paraan, but meanwhile, ay kinakailangan matugunan po yun. That will require professional and medical help. Palagay ko, Pastor, itong sa ating listener, mukhang mahal naman siya nung kanyang asawa sa lalaki. Hindi naman nga daw nag-fling kahit sa chat, wala namang affair kahit kanino. Eh di mabuti, napakaganda naman nun. Siguro, na-insecure siya kasi na sinong dapat unahin? Sarili niya o yung anak niya? Parang yung hierarchy ng order of preference, hindi ko lang kung paano. Siguro iba-ibang konteksto din naman yun, ano? Naramdaman niya. Palagi ko naramdaman niya na parang mababa yung tingin sa kanya ng kanyang asawa. Ganun kaya? Nakadagdag po rito, Kuya Pilo, yung kanyang point of reference na para sa kanya, una ang asawa, pangalawa anak, huli siya. Tapos nung tinanong niya naman yung asawa niya, anong order mo? Ako, yung mga bata, tsaka ikaw. At doon siya nasaktan. Doon po sa unang sinabi ng asawa niyo ng priority niya at mahal niya ay sarili niya, meron pong pwedeng justification, no, para doon. Kasi posible pong liwanagin niya yung pong kanyang sinabi. Dahil baka naman po philosophically at meron siyang pinanggagalingan na interpretasyon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang sinabi po kasi sa Bible, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae ng tulad ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. Ayun. So, kung ang interpretasyon po ng asawa nyo, papaano kita mamahalin ng first kung hindi ako first na mamahalin ko yung sarili ko? And liwanag naman philosophically, yung sinabi ni Pablo, mahalin nyo ang asawa nyong babae ng tulad ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. So baka yun po yung pinanggagalingan ng asawa nyo, I can only love you when I first love myself. Baka yun po yung pinanggagalingan niya. Ako sa bagay, minsan kung may sakit yung asawa, alagaan niya yung sarili niya dahil siya yung kinakapitan ng kanyang breadwinner, opo, sinasandalan. Asikasuhin niya muna sarili niya. Pagka, kunwari, sobrang pagod sa trabaho, paano kung bigla na lang, wag naman sana mangyari, paano kung bigla ka namang mamatay dahil doon sa pagod na yun? Ano naman mangyayari sa asawa mo? Siyempre, isipin mo rin sarili mo, di ba? Siguro, ganun yung ibig niya sabihin. Pero hindi kasi tayo po mga counselors, tayo po mga counselors, Kuya Pilo, meron po tayong sinasabi ng self-care. Self-care, yan. Mahalin mo muna yung sarili mo so that you can love others. You can give your best to others. When you are in the best tip-top condition of your life, then you can serve others to the best that you can because you can only give what you have. So ginagawa po natin yan, sinasabi po natin lagi sa mga pinapayuhan natin, yung self-care is very important. No? Drop lahat ng mga bagay, kailangan mo munang ayusin, asikasuhin, handa at patibayin yung sarili mo. So baka posible pong sa asawa nyo, nakaka-attend siya ng mga seminar tungkol sa mental wellness at ito yung kanyang nakikita at posibleng yun yung tumatak sa isip niya na I have to love myself in order to love my family. Baka po yun, ganun. So, kailangan pag-usapan.
Opo, liwanagin. So, Mm. kaya po sinabi ko sa inyo, yung unang sinabi niya na ang mahal niya ay sarili niya, pwede pong may justification yon. Mm. At yun nga po yung pinapaliwanag namin sa inyo. Eh, Pero paano, dun po sa Pastor? pangalawa, Sige po, pangalawa, sige po. opo, yung sa pangalawang sinabi niya, anak niya ang mahal niya, pangatlo kayo, yung pong pangalawang sinabi niya, wala po akong mabigay na justification doon. Kasi para po sa akin, point of view, bilang counselor at bilang lingkod ng Panginoon, Oo. ay una, bilang lingkod ng Panginoon at counselor na din, eh, patapos po, bilang sa mag-asawa, matapos po ang pagmamahal, kung justified, mahalin ang sarili, dapat po sumunod kayo Mhm. bilang asawa. So, yun lang po yung sa akin. No? Gusto ko rin pong malaman yung pong pananaw Ay, ng inyong asawa. Bakit niya oo. nasabing, anak muna bago kayo? Mm. Yun po yung medyo hindi ko mahanapan para sa akin. Ha? Mm. Hindi ko mahanapan ng pamalit kung saan ko kukunin yung paliwanag. Yung una, pwede pong yung binanggit namin sa inyo, pero yung pong pangalawa, hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung paliwanag, bakit niya nasabi yon. Perhaps baka yung asawa niyo will be in the best position to tell us more bakit niya sinabi yung kanyang anak muna. Mm. Alright. Bagay, mayroong mga senyales na maaaring may mga dapat pag-usapan talaga kayo. Kung talagang kailangan niyo po ng counseling dyan, dalawin niyo po yung aming online na serbisyo sa philac.org, philacc.org. Ayan. At tapos pwede rin ho mag-marriage counseling online doon. Libre po yung online na 2 session. Ayun, join kayo, no? At malaking maitutulong dyan, no? Pero Pastor, kung sakasakali, kunwari, mayroong gusto magpa-counsel sa inyo, mamaya po sabihin niyo sa amin yung numero niyo. Pero Opo, opo, Kuya Pilo. ihahanda natin lahat ng yan dahil kayo talaga ay isa na sa mga kasama rin natin dito sa philac.org, ano, Pastor? Opo. Ay, Ayan. Kuya Pilo, dagdag ko na rin po, no? Bigla pong sumagi sa isip ko. Sige po. Posible po itong ating listener na nagbigay po ng tanong ay ang inyo pong love language, no? Pinag-usapan po natin. Nais ko pong dalin muna yung love language na ah, ipinagtitibay, no? At ginagamit din po sa mga Christian circles. Posible pong Yes. inyong love language ay time, words of affection, and touch. Kaya po yun yung binanggit nyo na bihira kayo mag-usap at you are longing para sa time ng inyong asawa at yung pong kanyang salita, you are longing na sana kayo yung una nasa listahan at yung pong sinasabi na affection, yung wala siyang gana. Mm-hmm. Baka naman po ang love language ng asawa nyo ay kakaiba sa inyo. Baka po ang sa kanya kaya ang buong pera niya ay sa inyo at lahat-lahat baka po para sa kanya ay service Ayan. and gifts. Yun ang kanyang love language. Ayan. At kaya po minsan posible pong i-consider nyo na sinabi ng asawa niyo yon pero sa mga ginagawa niya baka hindi naman yon at nando naman yung tulad nga ng sinabi nyo nasa inyo naman yung kanyang sweldo, Sweldo, wala naman siyang sana all. Alam niyo po, matutuwa po ang mga misis namin ni Kuya Pilo pag ang lahat ng aming sweldo, wala kaming kinachat, wala kaming pinifling, talaga pong gano'n, ano. Pero yun nga lang, sa inyo po, ang hinahanap nyo po kasi ay higit po dyan. Pero baka naman po ang inyong husband, maring sinabi niya yon. But if you somehow you feel otherwise, or you see otherwise, not you feel otherwise, but you see otherwise, ano po ba yung nakikita nyo na ginagawa niya na bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa inyo? Consider nyo rin po yun. Hindi lang po basta yung nararamdaman po ninyo. Hindi po Ayan. namin sinasabi, kami po dito sa Heartline ay handang makinig sa inyong nararamdaman, ngunit gusto rin naman po namin kayong gabayan sa mga dapat nyo rin pong makita. Ayan. Nako, Mrs. Opo. Mukhang malaki ang posibilidad na talagang mahal na mahal kayo ng asawa niyo. Sana po wag maging hadlang itong sitwasyon na naiisip niyo. Sana isa lang yan,
Maaring hindi yan yung pinaka-importanteng bagay kung titingnan nyo. At least na andyan, kung tatanungin nyo yung ibang babae, baka may inggit pa sa inyo. Oh, yung buong sweldo binibigay sa inyo. Sana all. Mhm. Ay, nako. Well, sige, eto usapang biyenan naman, okay? Eto, merong question dito yung ating listener. Ibang listener naman na ito at ang tanong niya ay tungkol sa kanyang nanay. Ito sabi niya, hindi ko maiwasang sumama ang loob sa nanay ko. Breadwinner ako ng pamilya namin. Todong paghihigpit ng sinturon ang ginagawa ko, mapagkasya lang lahat. Nalalaman ko na monthly nagbibigay siya ng pera sa mga kapatid niya. Habang yung iba doon ay may mas mayayaman na anak. Hindi kami mayaman sa totoo lang. Sapat na nakakaahon lang. Tama po ba ang nararamdaman ko? Paano ko po ito i-open up sa nanay ko na hindi po kami mag-aaway? Ibig sabihin, ayaw niyang nagbibigay at nag-aabot yung nanay niya ng pera doon sa kanyang mga tiyo-tiya dahil mga mayayaman naman daw. At mayayaman yung mga anak daw naman nila. Ayun. So, siya yung breadwinner sa kanyang pamilya at higpit sunturon daw siya. Nako, medyo meron niyang struggle dito, Pastor Don. Ano Opo. kung gasabihin ngayon natin? Ano kaya magandang maipayo? Again, doon po tayo sa nararamdaman. Yung pong inyong nararamdaman ay kayo po ang nakababatid at yan po Mm. ay masasabi naman po nating hindi po mali dahil kayo pong nakararamdam. Ang ano po Oo. natin dyan ay paano po natin pangasiwaan at padaluyin sa tamang expression o tamang behavior yung pong ating nararamdaman. No po. Mm. Kasi ang maramdaman ng masaktan, ang maramdaman ng matuwa, ang maramdaman ang magalit, ang maramdaman ang umibig, lahat po Mm. yan ay mga tamang pakiramdam. Pero kung paano po natin siya i-channel at Mm. magawa ang nararapat ng ayon sa ikatutuwa ng Diyos, kahit na masakit para sa atin, minsan po kasi ang konsepto ay yung ating kasiyahan lang. Alam niyo po, meron pong minsan na niloloob ang Diyos kahit po masakit para sa atin, pero eventually and ultimately, siya pong nagdudulot ng tunay na galak at kalayaan sa atin. Panandali ang sakit po yon. Pero sa kauli-ulian, pag sinunod po natin ang Panginoon, nandun po ang tunay na kagalakan at kalayaan. Now, ganito po. Sige. Tungkol po sa inyong mga palatanungan sa inyong isipan tungkol sa ginagawa ng inyong nanay, mainam po na alamin or kung makakausap po natin si nanay, Mm. baka po kasi, baka lang po kaya po ginagawa ni nanay niyo yun, baka naman po merong tinatanaw na utang na loob si nanay sa kanyang mga kapatid, na nung mga panahon na kayo po ay nasa kahirapan, kayo po ay musmus pa lang at wala sa inyong kabatiran, Ayan. may mga naitulong. Baka po Baka halos sumusukli. buwis buhay. Opo, baka halos Sumusukli. buwis buhay ang ginawa po ng mga kapatid ni nanay nyo sa pamilya nyo na lingid sa inyong kabatiran. Ayan. No? Oo. Maring hindi Okay. sinasabi po ni nanay Mm. dahil kumbaga personal na lang nila yon at ayaw na kayong isangkot. Baka po merong ganong malalim na gustong pagtanaw na utang na loob si nanay nung Oo. panahon na kayo po'y nasa kagipitan. Mm. So sumusukli, ika nga, Mm. tumatanaw po ng kabutihang loob si nanay po ninyo. Regardless kung ang kanila po mga anak ay mayayaman, basta po gusto ni nanay nyo ay maibalik yung pong kagandahang loob na ibinigay sa inyo. Posible po yon, no? Kung sa bagay, Ah, Pastor, minsan nag-aabot din ako kay mami sa nanay ko. Kaya kunwari, binigyan ko siya ng pera, bahala na siya kung anong gagawin niya doon. Kung mhm. tutulungan niya yung kung sino man, agree ako o hindi, kanya naman na yun. Bayaan niya na Opo, siya. yan. Opo, maganda po yung sinabi nyo, Kuya Pilo, no? Pagka po kasi minsan yung taong pagbibigyan ng pinagbigyan natin ng pera, binigay na natin sa kanila at bahala na sila kung saan gagamitin. Pag ayaw natin yung pagbibigyan nila o yamot tayo doon sa pagbibigyan nila, yun yung mga Ayan. yun yung mga nagdadala ng
pasakit. Oo, parang gusto mo bawiin na lang. Sana hindi ko na lang binigay. Parang Parang, ganon. ibinigay ko Yata yan maganda sa yun. inyo, para yan sa inyo. Bakit nyo ibibigay doon sa taong yon? Eh yun napakatamad, walang ginagawa, waldas, etc. etc. Walang utang na loob. Yan. Mm. Tapos, liban pa doon, gumagawa po ng mga usapin tungkol sa inyo. Baga, gusto nyo po doon sa taong pinagbigyan nyo, pakinabangan. Mm. So tama naman po yung sinasabi ni Kuya Pilo kanina, no? Pero tingnan niyo po yung aspeto na baka tumatanaw nga si nanay ng pagkagandahang loob sa Oo. naitulong sa inyo. Pangalawa, kahit po mayayaman yung kanyang mga anak, baka naman po nagdadamot ang mga Mm. anak ng mga kapatid ni nanay at ibinibida Wala, kayo. malalim na trabaho na, maraming problema na naman yan. Ako. Apo, ibinibida kayo ni nanay na Ah. yung bang tipong, ay, ang anak ko kahit ganito, naghihirap kami, pero Mm. eto, pinabibigay sa inyo ng anak ko. Mm. Baka naman po kayong binibida ni nanay. Or pwede Diba rin po? magkaiba ng pananaw tungkol sa halaga ng pera, no? Kasi minsan, maaring ang panukat natin sa pagtulong ay pera. Pero kung tutuusin nyo naman talaga, hindi naman nasusukat sa pera-pera lang ang Mhm. pagtulong sa kapwa natin. Ano? Kaya siguro sa nanay nyo, yung pera ay maliit lang na bagay kumpara dun sa siguro mabuting relasyon na naitataguyod nun. Ano? At least kung maganda relasyon nyo na sila, magkakapatid sila, yung mga tiyo-tiya mo, mga magkakapatid, kung maganda ang relasyon nila at magagamit yung pera sa pagpapaganda nun, eh napakabuti ng bagay na yun. Laking bagay yun. Pera lang yun. Kumpara naman sa yung relasyon ng mawala, eh, hindi yata. Hindi maganda. So, siguro, pangunawa din. Oh. Kasi ano, yung nanay ko minsan, talagang ginagamit niya yung pera para Opo. may magandang amor sa kapitbahay, sa mga kasama sa ibang tao. Ayun, sabi niya, pera na nga lang yun. At least, meron tayong magandang pakikitungo sa iba kahit pera ang ginamit. Kaya sa naman, paano kung kunwari, kailangan pa natin magbuwis sa mas malaki kaysa sa pera. Kunwari, yung sama ng loob naman, ay anong katumbas nun, no? Wala kang maibabayad doon kung nagkasamaan loob naman kayo. Wala kang maibabayad na pera kung nagkaroon ng, kunwari, merong namatay o merong nawala sa ano, hindi mo na mababawi yung pagkamatay no. Yung mga kapatid natin na malayo, ako nga, naisip ko rin yung mga kapatid kong malayo. Kahit anong perang bigay ko, wala, hindi tutumbas doon sa naando kasama mo siya. Paano kung may kasakit sila? Kung meron silang kalagayan na hindi ko alam, di ba? Mababalitaan ko na lang, ay nako, ganito nang matindi na pala kalagayan nila. Mga bagay na ganun. Sana hindi pera ang maging batayan nyo sa pagsukat ng inyong nanay, pagsukat ng kabutihan yan. Ano? Sana po. Ayun. Sana na-gets. Opo. Anyway, mas maganda explanation ni Pastor Don. Well, Pastor Alam Don. niyo po, Kuya Pilo, nakaka-relate po ako dyan sa sinasabi niyo. Hmm. Opo. Yeah. Salamat, Pastor Opo. Don. Nakaka-relate po ako dyan sa binanggit niyo, Kuya Pilo. Opo. Yeah. I really appreciate. Well, batiin ko muna ang ilan sa ating mga kaagapay at sila na nakikinig ngayon. Si Lani Makaisip, good evening sa iyo. Si Grace Anyon, Nora Cabantog, Marinorm Bonferry, Jonalyn Rosal, Rosemary Garcia, si Ligaya Avila, Maria Teresa Rara Melising, hello, Perlita Hinahon, Jmar Caburnay, Ann Gomez, Lucy Tan, si Kuya Christopher Rafael Flores, si Jean Malinaw, Asle Lazaro, Manay Cristi Hopanda, hello. Liza Duldulao, Mila Manzano, si Merly Abitong, Marivic Quico, Marta Arena, Feli Navarro, Norma Grande, Ate Jean Araya, Shem Gaps, Eve Gui, Morales Kitaleg, Victor Reyes, Maribel Kabugnasan, Armina Jean, thank you very much sa iyo. At salamat din sa mga kasama natin dyan sa Over the Edge Philippines, Pastor Rally Abalon, si Kuya Roldan Domingo, si Pastor Cura. Hello, Pastor Arnold Cura. Kamusta po kayo? Tsaka si Mrs. Kamusta? Good evening. Ayan, mga kaibigan natin sa buong sanliputan ng OTEP. Ayan. Well, thank you very much. Ay, nako, Pastor Don. Eto siguro, isa pang tanong, ano? At sana makapagpatuloy pa tayo ng isa pa kung ano. Eto, sabi niya,
Nasaan na? Sabi niya, yung biyanan ko po kasing lalaki, laging galik sa mga anak ko. Alam ko naman po na hindi niya paborito mga anak ko. Pag nakikita po niya, parang naiinis siya. At parating pinagtatabuyan umalis or umuwi. Hindi naman po siya ganito sa ibang mga apo, sa ibang apo niya. Kitang-kita po na paborito niya yung ibang apo niya. Okay lang po sana kung wala na nga lang siya pakialam. Kaso po, pag may iniutos siya ay mga anak ko agad ang tatawagin niya. Paano ko po ito i-deal? Sabi ng husband ko, kaya na lang para walang gulo. Suspecha ko magkakasama sila sa bahay. Ano? Tingin niyo, Pastor. Mhm. Talagay ko magkakasama sila, mga Opo, anak medyo niya. kapag ganyan, opo, Minsan yung, pagka living within the same compound, hmm, minsan yung tiyo, o yung mga tiya, kasama natin opo. sa bahay. So kapag ganyan po ang atin pong sitwasyon, living in the same compound, ay talaga pong hindi maiwasan na magkakasilipan Mm-mm. at lalo na po kapag meron pong ah, na naging umpisa na Oo. yung pong parang hindi na naging connected ang atin pong puso sa bawat isa at maaring iniisip natin kung saan Mm. nagsimula para sa inyo, sa biyenan nyo nagsimula, baka naman po para sa biyenan nyo, sa inyo nagsimula, yung po mga tipong gano'n ano na itlog manok na hindi ako ganito kung hindi ka ganyan. Kaya Oo. naman po ako ganito dahil sa inyo eh. So yung po mga tipong ganong bagay. Yung pong sa husband nyo, parang just live and let live po yung kanyang approach, ano? Oo. Di po natin alam saan po nanggagaling si husband nyo. Baka po may mga kinoconsider siyang mga bagay-bagay. Mm. Pero siguro po dumating yung pagkakataon na mapag-usapan niyo po mag-asawa kung mas papaano po mapalalaki ang inyo pong pamilya na without the sacrifice na para po sa mga bata ang nagiging collateral damage at sila pong Oo. naapektuhan dahil kailangan po nating protektahan ang mga bata na po Mm-mm. sa kanilang kalagayan. So kung magagawa po ninyo na makalisan sa inyong lugar, mas maganda po yon. Kasi yan po ay hindi basta-basta na gagawa sa pag-uusap lang. Mm. Ngayon, kung halimbawa, meron pong mamamagitan sa inyo at makapagpapaliwanag and you will come into terms na ayusin, well and good. Mas maganda po yon na po. Mm. Pero kung hindi po makukuha na sa ganong mga pag-uusap, ang tingin ko po ay mas magandang mailayo muna ang mga bata mula sa katulad po ng binabanggit nyo, inaakala nyo pong sila ang tinatamaan ng Oo. medyo Oo. Alam mo, hindi niyo pagkakaunawaan. alam niyo Opo. po, Pastor Don, nung ako'y bata pa, mga wala pa akong high school noon, mga elementary. Talagang galit na galit sa amin yung tiya namin. Kasama namin sa bahay. Kasama nanay, tatay ko, kasama. Galit na galit sa amin. Pero pagka yung mga pinsan ko nagsisidating, oy, gustong-gusto, mahal na mahal. Meron pang mga binibigay na regalo, mga laro. Pero pagka kami, galit na galit sa amin. Naisip ko lang, siguro dahil kasama kami, nakita yung kakulitan namin. Mhm. Siyempre, kung hindi mo kasama, hindi mo makikita yung kakulitan nila. Kaya tuwan-tuwa ka sa kanila. Nangyari, nalipat sila ng bahay. Hindi na kami kasama. Aba, nung nalipat silang bahay, nahanap-hanap kami. Parang sabi, uy, maawa naman kayo sa akin. Samahan niyo ako dito. Wala akong kasamang nauutusan dito. Gano'n. Sa, sa loob-loob naman, galit nga kayo sa amin eh. Ba't kami pupunta dyan? Gano'n. Pero no, nakakabighani. Kapag kunwari nawala na yung mga kinagagalitan mo, parang nahanap-hanap ka rin. Namimiss mo rin. Opo. Halaga din pala. Ano? Nakakatawa lang, no, Pastor Don. Totoo naman po. Kaya po yung pagsumikapan po ninyo kung talagang hindi po makukuha muna sa pag-uusap at wala pong mamamagitan sa inyo, ay sikapin po ninyong mag-asawa na medyo makadistansya munang bahagya
para maramdaman naman ng mga biyenan ninyo na yung bang magpa-miss effect. Ano Ayan, po? pamis effect. Oo. Oo nga eh. Yeah, baka Baka na po makatulong. malaking bagay po 'yan mga kaagapay. Naku mga kaagapay, tayo ay iimbitahin ko po si Pastor Don na manalangin tayo ngayon upang para dito sa mga ating mga listeners na naibigay ang kanilang concern and pagpe-pray po natin sila. Pastor Don, please po, Apo, let's lead them sige in po. prayer. Nais po namin kayong itagubilin sa Panginoon. Mm-mm. Aming Diyos, alam po namin na kayo ang Diyos ng pag-ibig at ilang na pong mga araw ang nakalipas ay aming ginunita ang inyong kapangyarihan na pinagtibay po ninyo sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Yesukristo. Yes. Kaya we thank you for such power that you have demonstrated in raising Christ from the dead. At ito po is nagdulot sa amin ng pag-asa na nagsasabi sa amin, anuman po Panginoong Diyos ang amin pong pinagdaraanan, ay una tigit sa lahat, minahal niyo po kami that Christ laid down His life for all of us in order to atone us from our condition. Bayaran ang lahat ng amin po mga pagkakasala. At siya ang maging substitute namin para sa kamatayang dapat ay para sa amin. At salamat din po sapagkat kami tinubos po ninyo, minahal po ng lubos kahit sa amin pong pagiging makasalanan. Kaya panalangin po namin ang mga listeners po namin na dumaraan ngayon sa mga iba't ibang uri ng mga pagsubok at mga samot-saring mga nararamdamang kabigatan sa kanilang mga puso. Panalangin po namin ang inyong pag-abot sa kanila. Dalangin namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Niling namin na sila po ay mapagtibay, na sila po ay maagapayan, na sila po ay makatanggap ng kaliwanagang nagmumula po sa inyo. Na ano ba ang kalagayan ng kanilang buhay, hindi ito isang buhay na walang pag-asa, hindi ito isang buhay na talunan, hindi ito isang buhay na walang silbi at walang kwenta. Kung hindi, ito isang buhay na inyong bubuin, na inyong hinuhubog, na inyo pong pinagaganda, na inyo pong pinagtitibay at gagamitin para sa inyong kaharian. Kaya panalangin po namin, Lord, ang bawat isa sa mga listeners po namin na makasumpong po sila ng kalakasan mula po sa inyong salita at magampanan ang mga bagay na makapagpapalugod sa inyong kaharian. At dalangin namin higit sa lahat ang kanilang magiging kaugnayan sa aming Panginoong Yesukristo, na matanggap nila ang kapahayagan ng mabuting balita na si Kristo ang Panginoon, at bawat bibig na magsasabing siya ay Panginoon at bawat puso na mananalig na siya'y binuhay na maguli ng Diyos ay makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat po sa inyo pong mga pagpapala at sa mga maaabot pa na mga listeners po namin na kahit wala sa kanila mga ganitong sitwasyon na amin po napag-usapan, hiniling po namin ang inyong kagandahang loob na sila po'y makasumpong ng inyong pagpapala at makakapagtaguyod ng kaugnayan sa aming Panginoong Yesukristo, na siyang nagmahal ng lubos, siyang aming Panginoon tagapagligtas, at siya ang magbabalik upang kami ay kanyang makapiling. Pagpalain niyo pong patuloy ang programa ng Heartline at iba pang mga programa ng FEBZ. Panalangin po namin ang inyong pagpapala at gayon na rin po, Lord, sa mga Christian counselors. Patuloy niyo pong pagpalain ng kanilang mga buhay na makaabot makatulong pa sa maraming tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin Panginoong Yesus. Amen. 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 Pastor Don, ako maraming salamat po sa inyo. And we're so happy na naging guest namin kayo. Ay, by the way, kung sakaling meron pong mga gustong magpa-counsel at gustong kumuha ng konsulta sa inyo, ano ang number na pwede nilang tawagan? Or pwede opo. Maaari niyo po akong kontakin sa mga sumusunod na telepono. Una po cellphone, una po ay 0933-816-7999. So that's 0933-816-7999. At ang isa naman po ay 0936-187-9665. So 0936 po, 187-9665. At pwede rin po sa pamamagitan ng
email kung kayo po ay gumagamit pa ng email, no po, tagapayo@gmail.com. Ayan, tagapayo@gmail.com. Kung na-miss nyo, pwede nyo i-rewind. Meron namang replay at meron naman itong na-upload sa Facebook dahil nasa teleradyo tayo, Radio TV. At pwede nyo i-rewind para makuha nyo po yung phone number ni Pastor Don. Ayun. Naku, Pastor Don, thank you very much. Maraming salamat. Thank you rin po sa iyong time. At talagang busy-busy yan si Pastor Don, ha? Pero ayan, nakasama natin ngayon. Thank you so much. Pagpalain po kayo and God bless you po, Pastor Don. Opo. At sa ating lahat naman takipakinig, nako, palakpakan naman dyan para kay Pastor Don. At mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Yan po ang totoo. Opo. Yes, Pastor Don, thank you very much and God bless. You take care po. Opo, God bless din po sa inyong lahat at salamat din po kayo. Okay. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.